prosecutors pahapyaw lang, ano yung opinion mo rito? The Quezon City Prosecutor's Office has junked the assault complaint that police filed against Vice President Sara Duterte in connection to the hospital transfer of her aide last year. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat pinaunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa BMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion sina Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Hiningan namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ang dinig ko kasi dito sa decision partner, sabi nung sa Fiscal's Office, kaya to kailangan ma-dismiss kasi hindi daw napatunayan ni si Lieutenant General Van Jason Villamor. Oh, yan. Lieutenant General, tama ba? Oo. Na meron siyang authority at the time patungkol sa pag-transfer ko si Zuleika Lopez, di ba? Oo. Yung sabi. Na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Samantalang nagpapatupad lang siya ng order ng House of Representatives. Yun naman yung sinabing dapat nasa kanya yung kustodiya ni Atty. Zuleika Lopez. Hindi ba dadalhin nga sa Women's Correctional based on the order of the House of Representatives after malaman at mapatunayan sa findings ng VMMC na si Atty. Zuleika Lopez ay in good shape. Okay ang kanyang mga vital signs. So nagtataka nga sila bakit kailangan dalhin pa sa St. Luke's. So bakit kaya naging issue yung walang authority or hindi napatunayan ni Police Officer Villamor na wala siyang authority na ilagay sa kustodiya niya si Atty. Zuleika Lopez? Kung nagpapatupad lang naman siya or ini-enforce lang naman niya yung order ng House of Representatives na dalhin si Atty. Zuleika Lopez sa Women's Correctional. She was supposed to be brought to the Veterans Memorial Medical Center following an anxiety attack, but Duterte and her security team diverted her to St. Luke's Medical Center. So yung authority mo, hindi mo napatunayan. Kaya kahit bastusin ka, kita yan parang wala, hindi mo napatunayan may authority ka doon. Diba? Anong ibig sabihin nun? For me ang ibig sabihin nun, wala kang otoridad at the time. Oo, hindi mo napakita na ikaw dapat yun nandoon. Okay. Hindi mo napakita na meron kang official duty to do that. Diba? So, ibig ba sabihin, kapag hindi mo official duty, kahit naka-uniform ka, pwede kang bastusin? Dahil hindi ka naka-duty. Dating sa akin nung ganong katwiran. So, hindi mo napatunayan yung duty ka, tapos hindi naman daw pinakita na agresibo. At wala din daw, at wala din daw naman nag-testify o naging witness yung mga yung complainant na na-assault siya. Okay? So, ibig sabihin pala, lumalabas sa akin, basa ko lang Oo. Ito nga sinasabi. Sinasabing mali. Hindi ko sinasabing mali Ang dating dito sa akin, I can be wrong. Pero ang basa ko lang dito. So, hindi mo napatunayan na on duty ka or authorized ka to do that action na makialam ka doon, so pwede kang bastusin. So, paano kaya yung mga pulis? Halimbawa lang may pulis, nasa LRT, may nakita siya na babastusan, wala siyang jurisdiction doon, wala siyang jurisdiction, pero naka-uniform siya, halimbawa, Quezon City Police siya, sa Manila LRT. So, ang ginawa niya, sinaway niya kasi may binabastos na babae. Halimbawa lang to
Hindi siya assign. Hindi siya assign. Kunyari, off-duty na siya, pauwi na siya eh. Hindi siya assign na siya ang ayusin yung nagkagulo dun. Eh biglaan yung gulo biglaan yung Mm-mm. gulo halimbawa. So tumulong siya as a police officer, 'di ba? Hinuli niya yung hinuli niya yung tao. Halimbawa, Oo. pero binastos siya. Binastos siya bago niya ulihin, kaya hinuli, binastos siya. Binastos siya muna kasi tumaawat siya eh, 'di ba? Bilang police officer, umaawat siya. Oh, naka-uniform yun ah. So that tinulak-tulak siya, wala kang pakialam dito. 'Di ba? Walang direct assault. Tingin ko lang. Isipin lang natin. Porket off-duty ka ba? Off-duty ka? Kaya naka-uniform ka, nagpakilala kang pulis. At hindi ka assigned at that time to help. Pwede ka na i-assault. Oo. Pangalawa, kailangan pa ba sa akin lang mga kayubi, may video to eh. May video ito. Nakita kung paano nagkaroon ng gulo. Naka-uniform. Diba? Ibig sabihin, porkit walang pinakita itong witness or sinamang witness, pero nandun yung video, hindi ba magkakaroon ng clarificatory questions ang prosecutor para malaman itong video ba na to, authenticated ba to? Mm-mm. AI generated ba to? Kasi even without a witness, kung authenticated yung video na nakita, kung sinabmit, sa akin na in-expect ko sinabmit kasi that's the proof eh. Hindi ba mag-investigate ang PC? That's the reason why you're the investigating officer, investigating prosecutor, because you have to investigate. Oo. Diba? And you can also make some clarificatory questions. You can ask clarificatory questions para maliwanagan ka anong nangyari talaga. Diba? So, hindi niya nakita yung pagiging aggressive. Si Atty. Lopez. Double order! Tama na, sir. Kumabitayawan muna, pagkasabi ka ng Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please back up! Please back up! Dali mo ka na yan. Kumabita na kaya kung paano. Ako din ba? Ako yung makikapatuloy ko. Sa ibang tayo naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Hanap ka sa sakyan mo. Ingat po. Mga kapatid. Na nila si Vice President, diba? Well and good for Oo. the Vice President. Well, ito kasi partner ang nasa resolusyon eh. The acts of placing a hand over the chest, pushing, and shoving do not constitute attack or physical force to be considered as direct assault. The laying of hands or the use of physical force must be serious. The force exerted must be more severe than just slapping and punching. Mm. This is not the case here. Mm. Clearly, the acts attributed to VP Duterte, Carpio, and Colonel Lachica do not satisfy the stringent criteria for direct assault to ensure. Okay. So in other words,
yung pagtulak, paglagay dito na hindi mo sinusunod, Oo. diba? Hindi siya resistance. Oo. Yun ang sinasabi sa resolution partner na inilabas noong January 17. Kung sasabihan natin sila at sisigawan natin sila, huwag kayong magpakabakla. So, hindi pala siya direct assault. Sasarahan nito, Dibilya mo, ro. Gago. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Bibingi lang yan ng contempt. So, nung nanggaling kami ng batasan, sinabi ko, symptoms kami pupunta. Hindi niya kami sa veterans. Oo. So, what is that? Then we will bring her to St. Luke's. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So, sir, gusto niyo po, Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Mga pulis. Natin sila at sisigawan natin sila, huwag kayong magpakabakla. So, hindi pala siya direct assault. So, madidismiss pala yung kaso. Pero, paano kaya itong decision na ito? Okay? Share ko to. Okay. Sabi dito, the laying of hands or using physical force against agents of persons in authority when not serious in nature constitutes resistance or disobedience under Article 151 and not direct assault under Article 148 of the Revised Penal Code. So, it can be, kung hindi ganun kaseryoso, so pwede pa rin maging liable for resistance or disobedience under Rule 151. Pero dito, sa kaso nila VP Sara, lahat dinismiss. Dahil pinaninindigan ng investigating prosecutor na yung galit daw ni VP Sara ay normal lang. Lalo pat mapagsasarahan siya ng pintuan ng ambulansya. No. Sabi ko nga, hindi ko sasabihin mali siya. Yun lang yung nababasa ko, mga kakrin. Okay? Ito yan eh. Employ force or seriously intimidate or resist any person in authority. That's an element. Mm-mm. So lahat din na nag-resist doon sa kay Sir Villamor, teka lang partner. 'Di ba? Nakikita mo sa video. Pag ganun pala ang ginawa natin, mga kayubi, hindi pala tayo madidimanda ng direct assault. Medyo delikado 'yan kasi pwede nang bastasin ng police kung sasabihin kong stop. Pero ilalagay ko lang yung kamay niya sa stop. Oo. I will not follow you. So walang direct assault. Because of that. Pero kung ibang tao gumawa niyan, partner, Sa tingin mo, doon na yan. kulong na. Bakit? Oo. Experience that. Buti na lang, napanalo ko. Oo. Because I was asking for the copy ng complaint. Diba? I was just asking for the copy of the complaint. Oo. Ano ibigay? Eh, syempre, lumaban ako for the client. Oo. Dinala So yung kliyente mo, yung biktima partner. ako yung biktima. Okay. Ako yung biktima. Oo. Oh. Anong ginawa? Huli. Bakit? Di naman ako vice president eh. Oo. Yeah. Oo. Nung doon mismo sa ano yun, no? Sa stasyon ng pulisya. Yes! Kaya kung ordinaryong tao to, kulong to. Kung ordinaryong tao to, sampa to. Oo. Diba? Tama. So, I will not anymore question the resolution of the prosecutor. Nandun na yun. I rest my... Oo. Gaya ng sabi mo nga, okay. Hindi may off. Hindi na rin natin pag off-duty yung police. Huwag nating sundin pag off-duty yung police at hindi naka-assign.
paano pag nakita partner, 'di ba? Nandun na halos Sabi sa ni bingit na ng kamatayan, 'di ba? Oo. Yung suntukan, yung away. Bilang law enforcer, tagapagpatupad ng batas kahit off duty ka. Oo. Pigilan mo as officer Yes. of the law. Correct. Ay, huwag ka nga makialam dito. PI ka. Di ka naman duty dito ah. Hindi mo siya po pwedeng balikan, hindi mo siya po pwedeng sampahan ng kaso. Oo, di ba? Huwag mo ako Gan- direct assault. Di ka naman official dito eh. Oo. Duty ka ba? Oo. Di ka nga naka-uniforme. Yun lang yung dating sa akin nung nadinig ko kasi yung reason bakit eh. Pero Oo. siguro, pag nabigyan pa ako ng kopya niyan, mas maganda, kaya hindi ko alam kung bibigyan tayo ng kopya, news lang to. Mas magandang makita kung paano nilang nilahad to. Kasi yung nadinig ko sa news, summary na lang yun. No. Pero kung gano'n ang decision ng prosecutor's office, sa akin, delikado lagay ng mga pulis. Oo. Ha? Delikado yung paano na i-implement yung batas bilang officer. Ba? Lalo na pag off-duty ka. Paano hanggang bukas, mga clear, mga kayubi, partner, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Casio, papalala, huwag tulugan inyong karapatan. Kong Hefa Choy sa mga kaibigan natin, mga kasamang Filipino-Chinese, mga kasama hanggang bukas. Maraming salamat mga kayubi sa inyong oras at panahon.